Good day, everyone. Welcome to Dialogue on Dilemmas podcast. I am Mark Angelo Pinez, your host. And for today's episode, we are going to talk about the cross-dressing in public elementary school. Let's all welcome our ethical specialists to share their expertise and insight to this topic. Would you mind to introduce yourselves to our listeners, mom and sirs? Okay, good day everyone. I am Rosan Carbollado and I am from Abuor, Narvacan, Ilocos Sur. Hello everyone, I am Erwin Solan Vicente and I am also from Abuor, Narvacan, Ilocos Sur. Hello everyone, my name is Vincent Victor Vista from Labut Norte, Santa Ilocos Sur. Good day everyone, I am Jan Joseph Puloy and I am from Santa Catalina, Ilocos Sur. Okay, mom and sirs, before you start sharing your ideas or insight about cross-dressing, have you ever experienced wearing cross-dress? For me, hindi ko pa na-experience yun eh. How about you? For me, yes, I already experienced wearing girl skirts, yung mga ganon. Same, hindi ko pa siya na-experience, but I've seen a lot of people doing that. Yeah. Especially in public. Yeah, if that's so, what are your insights about wearing cross-dress in public elementary school? Okay, so before we dig deeper about it, let's just more discuss what is cross-dressing. Di ba ito yung pagsuot ng mga ng isang tao na hindi naman pagsuot ng isang tao ng bagay na hindi naman talaga parang angkla sa kanya. For example, yung male nagwe-wear siya ng ng mga female clothes parang ganun, di ba? Yeah. Which is very parang naka-common na rin siya. And parang na-acceptable na rin siya ngayon kasi due to the fact that yung mga numbers ng mga LGBTQ communities na ay paraming mas lalo pang rumarami ngayon. Yeah, kasi we have a lot of genders na. Yes. Hindi lang iisa or hindi na lang dalawa yung natin, yung sex, di ba? Yeah, given by the fact na parang nagiging accepted na sila sa society na. Yes, indeed. Yeah. They cross-dress to express their personal Self-expression. Yeah, indeed. Gender expression, gano'n. So, for me, cross-dressing in public elementary school, as a teacher and student ba yun, Mr. Mark? Yes, as a teacher. As a teacher and student. So, let's discuss more about yung teacher. Isa-isayin natin. For me, kung teachers yan, kailangan kasi nilang pag-aralan yan, no? Kasi may code of ethics yung mga teachers natin. Yes, indeed. Tapos kailangan tingnan natin kung pwede ba sa kanila. Pero for me, as long as naman, yun talaga yung gender nila and it will not affect their work. Oo, yung quality education na i-offer nila, okay lang naman. Pero pag sinabi kasi nating elementary yung elementary teachers, tas mag-cross-dress ka, para kasing may mga conflict, di ba? Yes. So, ano masasabi niyo dun? Like, parang hindi pa ganun kasi kalawak yung mind ng mga bata to accept na parang close-minded pa rin yung utak nila. Parang hindi pa sila open for cross-dressing. Oo. For example, sometimes may nakikita ka pag may nag-cross-dressing, parang inaano ng mga bata, inaasar pa yun ng mga bata. May nakikita ako sa mga kalsada, sinasabing bayot, bakla, ganun, di ba? At yun naman nakakalungkot pa, cross-dress man orahan, or hindi, I should say, na-discriminate pa rin sila. Yeah. Pero pag sinabi kasi nating kung hindi natin papayagan, may mga factors na i-consider natin na maganda naman kung hindi natin papayagan or hindi mai-implement yung cross-dressing ng teachers sa public elementary school. Kasi alam naman natin, yung young minds nila, parang nasa stage pa sila na kung saan, kung ano yung nakikita nila, yun yung i-imitate nila, di ba? Yun yung gagayahin nila. Yun yung natutunan nila. Oo, and it is according to Albert Bandura social learning theory. Yes, I heard that. Yeah. Diba? Palagi natin yan dinidiscuss sa Kasi gagayahin ng bata yun. So, nasa confusion stage yung mga bata na yan. So, parang pag public teacher ka sa elementary. Teacher kasi very influential. Yeah. Siya yung number one role model sa mga bata. Kung ano yung ginagawa niya, kung ano yung ina-act niya,
yun yung na gagaya ng bata. Oo. So, pag kung i-implement man yun, there are a lot of things na kailangan na i-consider. Yes, pero pag kunwari i-implement natin, maganda din siya, no? Yes, maganda rin siya kasi yun yung parang nagpapatunay siya na pas nagiging open yung society or country natin sa mga LGBT. If we will open that. Yeah. Yes. Kapag na-allow or napayagan yung parang ganun na mag-cross-dress yung mga teachers in elementary schools. So yung parang factor din nun is parang magiging open yung mga bata na there is such thing na mga other gender pa. Parang ganun, ma-open yung mind ng mga bata for that gender. 'Di ba? Pero yung consequence lang nun is young minds pa yung mga tinuturuan mo and your cross-dressing. So, may mga confusions na para sa mga bata. In addition, sa sides naman ng mga learners, parang there's a little bit parang nako-confuse pa sila when it comes to the differences between sex and gender. Yeah. Parang ang alam nilang kasi is yung gender ay yung gender tsaka sex ay iisa. Yeah, But there are only two genders, like men and women, male and female. Yun lang. Yun lang yung alam nila. And parang kasi parang wala namang masyadong nagko-cross-dress ng mga students sa elementary, di ba? Kasi confused pa yung minds nila. Tsaka isa pa, masyadong strict yung mga rules sa elementary, especially mga teachers, napaka-strict nila. Di ba? Given the fact na para kapag masyado nang malaki yung yung hair mo para sa mga lalaki, parang, di ba, ginugupitan nila. Whether you like it or not. Proper grooming, ganun kasi yung mga nila. Wow naman mga ma'am and sirs, ang lawak naman ng very malawak yung kaalaman nyo about cross-dressing. So, may hinanda ako dito na 4 questions. So, the first question is, ano ang mga pros and cons of cross-dressing in public elementary school? So, kung let's talk about the pros or yung mga benefits of it muna. Benefits muna. Yes, yung benefits pros muna. So, for me, kapag yung pros kasi, for me, my opinion is parang mas ma-open yung mga bata na there are other genders that are existing. Hindi lang male and female. And parang mas malalesen na yung bullying, parang ganun. Kasi less open na. Yeah. Yes. Diba? Like, yes. Papasok na dito yung inclusivity wherein lahat ng mga LGBTQIA, yung mga members sa mga nagcro-cross-dress, like accepted na sila sa lipunan, ganun, di ba? Yes, parang mas sa naman sa mga side ng mga teachers man or pupils, parang mas nagiging comfortable na sila kasi they are nakakapag-cross-dress nila. Yes, they can express na sila yung selves nila. Through cross-dressing. free na yung gender expression na nila. Siya rin ang papatunay na may gender talaga. That we allow yung cross-dressing Yeah. na May gender equality na talaga. Oo. Kasi 'di ba inclusive education, sinasabi nilang ganyan, pero minsan bakit kasi na disregard yung gender, 'di ba? Yes. So parang kapag sinabi natin inallow natin 'yan, yung pros niyan is parang yun nga, yung sinabi natin na mas ma-open sila and mas ma-welcome yung LGBTQIA plus sa society natin, especially to our young minds, para maiwasan din yung bullies. Yes, yung bullying. Inside man or outside of the school, parang na-adapt na nila. Kasi yung natutunan ng mga learners inside the school, na-apply nila yun sa real life, di ba? Sa community in general. Yeah. Kung baga, pag may nakita na silang naglalakad dyan na nagko-cross-dress, parang hindi na nila yun, na mabubuli pa kasi alam na nila na it is already normal. Kasi accepted na siya. Yeah. What about the mga ma'am and sirs, the cons of cross-dressing in public elementary schools? Syempre may consequences pa din yan. Kung may pros, may cons. May cons naman yan. Number 1, papasok dito yung bullying or discrimination, di ba? Yes, exactly. Pag nandun ka na sa kalsada, naka-cross-dress, sinasabihan ka, bakla, salo. Di ba mga ganon? Ay, meron pa rin possible na gano'n. Kahit na accepted, meron pa rin. Kasi
kami nga, di ba, parang may... Hindi naman open-minded lahat. Oo, lahat. Oo. Like kami nga, di ba, parang masasabi na rin natin na acceptable yung pagiging bakla kasi wala namang masyadong issue na na nire-restrict yung kabaklaan ng ilan sa amin dito. But still, hindi natin ma-generalize na lahat ng tao ay na-accept na nun. Inside May the mga school close naman, mindset. yung inside the school. For me naman, parang yung consequence na nun is parang mako-confuse na din yung mga bata kung ano ba yung gender nila. Parang, ay, ba't ganun si sir? Feeling, baka ganun din ako, di ba? Young minds kasi malawak yung mga imaginations or yung thinking nila magugulo. Yes. So parang, bakit si teacher na kapag ganito, babae naman siya, di ba? Like, pwede din kaya sa akin. So parang, mako-confuse na din sila kung ano yung gender nila. Indeed. And parang parang, di ba, may mga code of ethics ng teachers na kailangan. In addition to that, kung May mag-a-accept sa mga cross-dressing. meron rin yung magdi-disagree, of course. Yeah. Lalo na yung religion. Number one, itself. religion. Fina-follow nila yung God's command. Oo. Kung yan yung mga nasa Bible, parang ganun, di ba? May theory Siyempre, tayo dyan, di ba? Oo, yun din sa mga, I think, Divine Divine Command Theory. Yeah, that's Under, Pero mag-aralan na natin yan sa ethics. Yeah. Oo. Under yun sa Deontology. Oo. Yeah. So parang may conflict na dun kasi parang madami mag-agree kasi ganito yung positive side niya pero madami Disagree. kasi ganito din yung Oo. opinion nila. Parang ganun. And one more thing, there's a huge impact or influence of religion when it comes to society, di ba? Given the Also fact in that education. na sobrang conservative ng ating country. For sure, yung ideyang yan, mag-o-oppose yung mga religious person, mga pastors, yan, mga priest natin. Siyempre, may mga comments sila about When it that. comes to virtue theory naman by Aristotle, dapat yung buhay ng isang tao ay nasa midpoint lang. Hindi kulang, hindi rin sobra. Papasok na dito yung For example, yung acceptance ng di ba, ng cross-dressing dapat hindi masyadong Sobra. Open. Oo, parang ganun. Kasi elementary. elementary pa Especially naman for sila. elementary when it comes to school only, di ba? But I think sa mga higher naman as like Higher sa secondary, education. higher education, Oo. tertiary, Yung mga matured na yung Matured pag-iisip. na pag-iisip nila, mas open na sila sa So parang yung acceptance sinasabi of ng it. Sa virtue openness. theory is parang wag nating i-open sa lahat. Parang Oo. ganun, no? Dapat moderate lang. Moderate lang, hindi sobra yung pag-accept, hindi naman yung pagkulang yung accept. Kulang Oo. yung accept. And cross-dressing dapat wag nang ipasok sa public elementary school. Yeah. So, okay lang sa mga public places, pero sa public elementary schools, For schools. wag na. Pwede naman siguro sa schools, pero dapat tertiary. Oo. So, ayun na nga mga mom and sirs, nalaman na natin ang mga pros and cons of cross-dressing in public elementary school. So, according to your insights about cross-dressing, are you all in favor of allowing cross-dressing of teachers in public elementary school? Mga mom and sirs. On my own perspective, baka mauna, no? On my own perspective, we should not allow muna. Kasi elementary, di ba, young minds, yan, madami kasi tayong i-consider na mga bagay when it comes to one. Pero pag tertiary, okay naman siya. Pero for me, wag sa elementary school. Yes. Kasi we have this theory or we have the, according to consequentialism, parang yung egoistic versus universalistic. Na, alam niyo yun, ha? Yes. Diba? Like, We just parang, tackle that. yeah, egoistic, parang own desire mo yun as a teacher na mag-cross-dress. Parang gano'n. Pero, Yun ba yung pero, sarili mo lang. is it good for everyone? Diba? Lalo na bata yung tuturuan mo, parang gano'n. As a teacher, parang dapat consider mo na isantabi mo muna yung own na desire mo Dapat aware for tayo. your Parang it's pupils. hard to accept pa rin yung cross-dressing Cross-dressing. sa mga bata. Elementary, Kasi yeah. elementary pa sila. We're still confused. Yes. Makukonfuse yung mga bata. So, yung answers namin lahat is no. No. It's a no. It's a no. I'm sorry, but sa elementary lang. Sa elementary lang. But sa tertiary, sa secondary, You're good. Good. Yes, Okay naman yeah. siya. Kasi pag Public schools open. naman is Open naman. open naman. Pero Pero open naman kasi marami naman sa public schools and sa tertiary.
sa UNP nga, di May ba? mga Marami Marami ako nakikita cross-dress rin. Marami nagko-cross-dress. And it's good kasi merong gender equality. Equality. Yes. Pero Inclusivity. pagdating sa talaga sa elementary, Wag mo. Very strict, very strict. yeah, Be we should against. be strict. Dapat nasa gitna lang Especially tayo. mga bata yung mga ituturo nyo. Yes, yes sir. Wow, grabe! Ang ganda ng mga sinabing paliwanag ng ating mga guests ngayon. At ang sabi nga nila, walang mali sa cross-dressing. But when it comes to cross-dressing in public elementary school, medyo madami nga naman tayong dapat i-consider. Kasi nga, yung factor ng mga bata pa at anong edad pa lamang sila. Kaya hindi pa masyado gaanong kalawak ang pag-intindi nila sa mga bagay-bagay. Ma-accept din at maiintindihan nila ang mga yan paglaki nila. Pero huwag muna natin siguro payagan ang cross-dressing sa public elementary school. So, ayun na nga, no? Thank you sa mga ethical specialists natin for sharing their knowledge about cross-dressing in public elementary school. Thank you, Ms. Rose Ann, Sir Erwin, Sir Vincent, and Sir John Joseph Pola. Yes, thank you so much for Thank having you. us. Thank you so much. Thank you so much. See you in another Episode. A special shout out to our professor in ethics, Sir Aaron F. Taloza. And thank you, sir, for sharing your knowledge to us about ethics. See you in another episode of Dialogue on Dilemmas podcast. Thank you for listening.